Sabi niya sa Filipos, chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ganon din doon sa sabi niya kay Isaiah 41 verse 10, Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan, at ililigtas. Lord, as we go through to the word that you have revealed to me, Lord God, mangusap ka. Lord God, I pray that you will be able to speak through my mouth. Mangusap ka, Panginoon, na may kalinawan, Panginoon. May your words strengthen us, restore us, inspire us with your love, and teach us to trust in you, no matter what. To trust in you in all circumstances. In Jesus' name. Amen. Congratulations ulit. Kaya last week, kinongratulate ko kayo kasi nandito tayo, napagtagumpayan natin ang isang buong linggo. Amen. Sama-sama ulit tayo, nandito. Upo na po, upo na. Upo na. Gagawa pa ako ng Kasi napagtagumpayan natin ang isang linggo. Kaya, congratulate natin ang bawat isa sapagkat dinala tayo muli ng ating mga paaliso. Sumugon tayo sa panawagan ng Diyos na muli, kahit wala si Brother Rico, nandito kayo. Salamat sa Diyos. Tama-tama, ipag-uusapan natin, pagsasaluhan natin, pinamagatang kong trust God in all circumstances. Dapat tayong tiwala sa Diyos, anuman ang ating pinagtataanan. Magtiwala tayo sa Diyos, gaano man kahirap ang ating buhay na kinakaharap. Sabi nga, life is full of twists and turns. Ang buhay puno ng mga hindi inaasahang pagbabago, mga hamon, mga paglihis doon sa mga nakaplano na. Tulad ng isang daan, maraming liko, maraming sanga, at sa dulo nun, hindi mo alam kung ano ang sorpresa na naghihintay sa'yo. Hindi laging naaayon ang nangyayari sa mga plano. May mga pagsubok na hindi inaasahan. Minsan kailangan nating lumihis sa original plan natin. Maraming mga sorpresa kaya kailangan lagi tayong handa. So isipin mo, naglalakbay tayo, nasa kalsada tayo, halimbawa, nasa sasakyan tayo, nag-drive tayo. Yung buhay natin tulad ng paglalakbay natin sa isang kalsada. Ang kalsada hindi laging tuwid. Maraming liko, maraming pagbaba, maraming pahon, maraming sanga. So, hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Kaya dapat lagi tayo handa. So, ang buhay natin, yung hindi monotonous, hindi diretso. Ito ay punong-puno ng sorpresa. Amen? Amen. So, makaka-encounter tayo sa ating paglalakbay ng mga mountain top.
mga values, experience. Makaka-experience tayo na minsan sa ibabaw tayo, minsan sa ilalim tayo. Bilog lang yan, paikot-ikot. Kailangan maging flexible tayo sa mga kakaharapin natin. May mga moment din sa ating buhay na ang hirap, parang ang hirap lakbayin. Mayroong mga daan na ang hirap daanan. Hindi lahat ng daan smooth. Minsan may mga bako-bako. Minsan may nakikot. Minsan maayos. So, anong gagawin natin? Maging ready tayo sa ating paglalakbay. Maging ready tayo sa mga binibigay na pagsubok ng Diyos sa atin. Amen? Amen. So, ganun pa man, yung commitment natin sa Diyos, yung commitment natin to trust the Lord ay napaka-importante. Gaano man kahirap, gaano man kabigat ang mga problemang daranasin natin, pero kung may commitment tayo na magtiwala sa Diyos, ang lahat magiging smooth. Hindi nangangako si Lord ng easy life. Hindi lang, ang life natin is not easy. Hindi siya nangako ng easy life. Ang pinangako niya, bigyan niya tayo ng kalakasan, pag-asa, kasama siya. Amen! So, kaso, yun, minsan, ang hirap mag-commit. Minsan, ang hirap, lalo na kapag hindi mo alam kung nangyayari ba talaga. Meron tayong moment na gano'n. Mahirap mag-commit sa isang bagay sapagkat ang commitment requires responsibility. Kapag nag-commit ka sa isang bagay, kailangan responsible ka. Kagaya na lang, huwag na tayo lumayo. Kapag nag-commit ka na maging miyembro ng isang dance group, huwag na tayo lumayo. Pag nag-commit ka, kapag na sinabi mo na sasali ka bilang mananayaw, kailangan mag-commit ka na gawin mo yung responsibilidad mo. Amen. Huwag kang sasali dahil alam mo lang na magaling kang sumayaw. Huwag kang sasali sa isang bagay kung alam mo lang na magaling ka doon. Sumali ka, mag-commit ka, then ano man ang mangyari, responsible ka sa mga nakaratas na gawain sa iyo. Amen? Amen. So, commitment requires responsibility. Sabi, lagi tayong mag-commit or lagi nating pagkatiwalaan ng Diyos regardless yung sa sitwasyon natin. No matter what happened, trust the Lord. Amen. Huwag tayo magtiwala dahil lang in favor sa atin yung mga nangyayari. Huwag lang tayo magtiwala na lahat na porque yung sumasagana ka sa ngayon, kaya ka nagtitiwala. Nagtitiwala ka lang dahil binibigay ni Lord yung mga pinagdarasal mo. What if dumating yung time na hindi niya ibigay? Magtitiwala ka pa rin ba? Amen. 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 Pero yung totoo minsan may gusto natin. Oo. Ayan. Kagaya, nakakaalala lang, hindi natin naiisip na minsan din, na dinadalangin natin na akala natin wala pang sagot. Kasi ang inaasahan natin, yung hinihiling natin, yung paraan na gusto mo. Pero, your plan is, God's plan is better than your plan.
maaaring nasagot na niya sa paraang gusto niya at mas makakabuti sa'yo kaysa sa paraang gusto mo. Amen. So, share ko lang kagaya nito. So, kagaya nung na-share ko last week, dahil sa aking pinagdadaanan, hindi naman natin makikaila. Sobrang busy yung isip at katawan ko. Kaya sabi ko, Lord, wag naman sana uuwi si Brother Rico. Wag muna sana, Lord. Pero, the following Sunday, agad-agad sinabi niya, Sis Nancy, uuwi ako. So, hindi ko kinestyon si Lord na, Lord, sabi ko naman sa'yo, wag muna. No. I ask myself, ano yung gusto ni Lord? Kasi nagdadaan ako sa problema, maaaring yung trust ko bumabagsak or yung strength ko humihina. So, ito yung way ni Lord para muli akong palakasin. Amen. Isa pa, binigyan niya ako ng outline. Lord, anong gagawin ko? Anong i-reveal mo sa akin, Lord? Wala akong maisip kasi ang isip ko parang wala dito, nasa Pilipinas. So, hindi kagaya ng dati, nakafocus lang ako sa outline ko. Binigyan niya ako, pero hindi mag-sink in sa isip ko. Hindi ako makarelate. So, nakinig lang ako ng music. Lord, ano yung feeling ko? Ito kaagad yung binigay niya. Pinipilit kong i-relate to sa binigay ni Brother Rico. Pero hindi ko talaga maaral, hindi ko talaga maintindihan. So sabi ko, mag-focus ako dito. Trust in God in all circumstances. So this morning, I realized na ito yung mas kailangan natin. To remind us that no matter what happened in our life, we trust the Lord. Amen. Amen. Dahil, kumbaga, napapanahon din, kumbaga, ito rin ay sagot ni Lord para tugunan yung ating mga pinakaharap sa ngayon. So, wag lang tayong magtiwala sa Diyos dahil in favor siya sa lahat. In favor sa'yo yung lahat ng nangyayari. Magtiwala tayo sa Diyos kahit na nasa mahirap tayo sa Diyos. Amen. So sabi nga dito, are you committed to trust the Lord no matter what? Or no matter, in all circumstances? Are you committed? You want to commit? So, ito yung mga, kung may doubt ka pa, ito yung mga attributes. Aspect of sovereign God. Para wala tayong alinlangan na mag-commit o magtiwala sa Diyos. Sabi dito, ang sovereign God is omnipresent God. God is everywhere. God is everywhere. Saan ka sabi dito, omnipresent God means God is everywhere. Yeah, omnipresent. Omnipotent muna tayo. So, nakalagay dyan is omnipotent. Omnipotence means all-powerful. Ang omnipotent naman is all-powerful. Ang omnipresent, God is everywhere. Kung saan ka man naroon, nandito ka, yung pamilya mo sa Pilipinas, or yung mga nasa kalsada, God is there. God is with you. God is everywhere. Saan man siya, saan ka man,
ang Diyos ay nasa kanila. Nandun ang Diyos. Ang omnipotent naman ay all-powerful. Okay. Ang omniscience, all-knowing everything. Ang kapangyarihan ng Diyos, siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Ano man ang ating pinagdadaanan, nasa isip man o sa puso natin, alam ni Lord lahat yan. So physically, emotionally, spiritually, si Lord lahat nakakaalam niya. So it means, para makapag-commit tayo kay Lord, dapat alam natin, si Lord is a sovereign God. Sovereign God, siya ang iyong hari ng buhay. Siya ang nakakaalam ng lahat sa iyo. We need to realize na ano man ang plano natin, dapat nating itaas sa Kanya. Ipagkaloob natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Sovereign God means siya yung may supreme power at authority sa lahat ng bagay. Na siya yung naghahari sa ating buhay. Siya ang Diyos ng iyong buhay. Siya yung may ultimate authority sa iyo. Amen? Amen. So ano man ang plano ng Diyos, mangyayari ito. So if you believe that God is a sovereign God, God is with you. If you believe that God is a sovereign God, you also believe that God is with you. Naniniwala ka na ang Diyos lagi mong kasama. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, God is with you. God is with you. God is with you. Yung tinapay ito pala. Yes. God is with me. Si Lord lagi nating kasama. Si Lord lagi yung pinagmumulan ng ating lakas, lalo na sa panahon tayo ay nanghihina. Si Lord laging handang tumulong. Si Lord laging handang sumaklolo in any circumstances ng ating buhay. Amen. Yung promise ni Lord, lagi mo siyang kasama. Hindi easy yung buhay, pero ang pangako niya, lagi mo siyang kasama. Amen. God is present. Siya ay present sa iyong buhay palagi. Si Lord, wala lang doon wala lang siya doon sa past, wala lang siya today. He is also in the future. Kasama mo siya kailan pa man. So ano man yung pinagdadaanan mo sa present, kasama mo siya palagi. So, kung naniniwala ka na si Lord is with you, naniniwala ka na kasama mo siya sa kasalukuyang panahon. Alalahanin mo siya na napagtatagumpayan mo siya yung lahat noon, kahapon, ngayon, bukas mapapagtagumpayan mo rin ang lahat. May share din ako doon sa God is with you. Yung nasa hospital yung asawa ko, dadalahin na siya doon sa operating room. So, nandito na ako sa Hong Kong noon. Kung may nakakita doon sa reels ko. That time, ang prayer ko, nagsambit ko lagi sa kanya is, God is with you. Mapapagtagumpayan mo yan. So, during the operation, naghihintay ako ng update. After 20 minutes, so, in-injectionan siya, pinainom siya ng pampatulog. Kasi kailangan deep sleep siya. Kasi maraming gagawin sa kanya. Sasaksakan siya ng tubig nito.
deep sleep siya. So nakatulog siya. After 20 minutes, pinatawag yung kapatid niya. Ako kinabahan ng konti. Nag-alala ako. Pero sabi niya, baka may ipabibili. Pero napaisip ako, ipabibili during the operation. So parang bakit during operation, mayroon pa silang kailangan para tatawag yung kapatid. So walang update hanggang 2 hours later. Walang update. After siguro 8 o'clock in the morning yun, pinasok siya. Alas 9 na lang gabi, hindi pa siya lumalabas. So ang sabi, baka bukas na ng umaga lumabas. Hindi pa daw nagigising. Hindi daw pwedeng gisingin. Pero nasa recovery room na. Pero ganito pala yung nangyari. After 20 minutes, nagising siya. Nakita niya lahat ng ginagawa sa kanya. Nagising siya kasi may gumising daw sa kanya. May gumising sa kanya, which is hindi naman pwedeng gisingin ang tulog na habang inooperahan. Pero may gumising daw talaga sa kanyang lalaki. Tapos na nagising siya, hindi na siya makahinga. Hirap na siyang huminga. At punong-puno yung bibig niya ng mga laway, sopa, ganyan, tubig. So that time, walang kaalam-alam yung mga doktor. Binunot na niya yung tube sa bibig niya. Binunot niya. Kasi kung pababayaan niya, hindi na siya mabubuhay. Speeding niya, hindi na siya mabubuhay. Hindi na talaga siya makahinga. So that time, nagkagulo yung mga doktor, kaya pala pinatawag yung kapatid niya. Nagkagulo sila na sa mga operation. So, sabi ng doktor, sabi niya, hindi po ako makahinga, kaya tinanggal ko. That time, nakausap namin yung doktor, supposed to be hindi siya magigising. Pero nagising siya. Sabi niya, this is my third life. Ginising ako. Hindi ko kilala. Basta may boses na gumising sa akin. Hindi pa niya time. Hindi pa niya time. Yun. So, kumbaga, kinuwento ko yun kay... Pinasok ulit yung tubo? No? Pinasok ulit, pinatulog ulit siya, pero hindi siya nakakatulog. Hindi. Nagilit ba siya? Nagising siya. Gising siya, mababaw yung tulog niya. Nakakatulog siya pero mababaw lang. Hindi nangyayari yung gusto ng mga doktor na malalim. Oo. Ang pagkakatulog niya para hindi niya maramdaman at hindi niya makita yung mga nangyayari. Pero hindi ganun. So alam niya lahat. Injectable at saka tablet yung pinainom sa kanya. So, just to make sure na sleep siya. Pero sabi ko, si Lord na ang nagligtas sa iyo kung sa ganung pagkakataon. Talagang kapag inusal natin sa bibig natin, nakasama mo ang Diyos, kasama mo talaga siya. Kaya palagi natin, anumang sitwasyon na pinagdadaanan natin, lagi natin sabihin, God is with me. God is with you. Lagi natin banggitin ang kanyang pangalan. Hindi niya tayo pababayaan. Gaya sabi niya dito sa yan, sabi niya, si Lord lagi natin kasama. Si Lord ay pinagmumula ng ating lakas, lalo na sa panahon tayo ay nanghihina. Lagi siyang handang tumulong at sumaklolos sa anumang oras, sa anumang pagkakataon. Sapagkat yan yung kanyang pangako. Amen? Sabi niya dito sa Psalm 46 verse 1. Psalm 46 verse 1. If you believe that the Lord is with you, you also believe that God is present in your life, in your present condition. So, you believe that God is present in that hospital. You believe that God is present in your workplace. You believe that in the midst of sorrow and sadness, in the midst of adversity, the Lord is there.
The Lord is with you. The Lord is there in times of trouble. Siya ang iyong lakas. Gaya ni Samson, si Samson is powerful because God is with him. David, natalo na si Goliath because God is with him. Si Joseph, na-promote kahit nabinenta siya ng mga kapatid niya because God is with him. Sabi nga, the God who was with them, who was with David, who was with Goliath, Samson, who was with Joseph, is also the God, is also the same God yesterday, today, and forever. Hindi natin kaya makasurvive sa buhay na ito kung wala siya. Hindi natin kaya makasurvive sa mundong ito kung hindi natin siya kasama. Amen? Mawala na ang lahat. Trabaho, kayamanan. Huwag lang tayo mawawala ng pag-asa. Amen? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi God is with us. God is always with us. Sa lahat ng, sabi, mountain top, makaranas ka man ng mountain top experience, in a valley low experience, problemang kinakaharap, God is with you. Trust Him that He is always with you. At kapag kasama mo si Lord, maraming mangyayari. Maraming opportunity na magbubukas sa atin. When God is with you, you discover and unlock bigger possibilities. When God is with you, you will discover His greater plan for everyone. May maganda siyang plano sa bawat isa sa atin. Sapagkat, when Jesus was born, sabi sa Mateo 1, verse 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they call him Emmanuel. Emmanuel, which means God is with us. So there will be a moment, may pagkakataon na tayo ay matatakot, mag-aalala, pero iba yung pakiramdam kapag alam mo na si Lord kasama mo. Amen. Kahit na minsan, parang pakiramdam mo lahat, seems everything wrong, seems everything is parang ang hirap. Pero iba yung pag-aalala na walang, iba yung pag-aalala, hindi maalis yun sa atin eh. Mag-aalala ka, magkakaroon ka ng anxiety. Oo. Pero ibang-iba yung pakiramdam na alam mo, nandyan siya. Na no matter what happened, may Diyos kang aasahan. Amen? Amen? Amen. So, know that God is a sovereign God. Know that God is with you. Kahit na hindi mo alam kung anong mangyayari bukas, trust God. Continue to trust God. Continue to commit to trust God sa lahat ng pagkakataon. Gaya na sabi niya dito sa Proverbs verse 3, 5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Sabi nga, trust the Lord with all your heart. The one who parted the sea, the one who raised Lazarus from the grave, He is still the same, yesterday, today, and forever. Amen.
Si Lord is powerful God. So, manatili ka sa presensya niya. That you will remain, para manatili kang safe in any time of troubles. Panatilihin nating malalim yung ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi niya dito sa Psalm 91 verse 1, Psalm 91 verse 1 to 2, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-tasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. God is powerful, kaya manatili tayo sa kanyang presensya. Amen. Panatilihin nating malalim yung relasyon natin sa kanya. Huwag tayong hihiwalay. Sabi niya dito sa verse 2, ang Diyos ang kumakalinga at nagtatanggol sa lahat. Amen? Amen. Ang sabi naman niya dito sa Philippians 4 verse 11 to 13, hindi ko sinasabi ito sa inyo. Hindi ko sinasabi ito dahil ako ay kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan kong masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam kong paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano sa anumang kalagayan ng buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob ni Kristo. Sabi nga, God don't promise easy life. What He promised is yung kalakasan. What He promised is strength and grace upang mapagtagumpayan natin ang anumang trials na kinakaharap natin. At sabi naman dito sa number 5, yung security and assurance. Knowing that God is all-knowing, powerful, faithful, provides secure and steadfast foundation during our life storms. Dapat natin malaman that God is omnipotent, siya ay makapangyarihan, omniscient, alam niya ang lahat ng nangyayari. So omnipresent, God is everywhere. So saan ka man, God is there. So, lagi nating piliin sa anumang pagkakataon, sa anumang sitwasyon, piliin natin na magtiwala sa Kanya. Lagi natin tandaan yung mga blessings na natanggap natin in the past. Yung mga pagkakataon na iniligtas tayo ng Diyos, sinamahan tayo, ginabayan tayo sa lahat ng mga pagsubok. Lagi natin i-acknowledge yung goodness ni Lord sa buhay natin. Amen. Lagi natin i-recognize yung presence niya sa ating buhay. Sa pang-araw-araw nating buhay, lagi natin siyang i-recognize. Yung presence niya. Ibigay mo sa Kanya lahat ng anxieties mo, yung worries mo, through prayers, and surrender it to God. Surrender everything to God. At mag-rely ka lang doon sa Kanya, mga salita. Minsan, kailangan natin na may mga verses tayo na memorize. Kasi, in times of trouble, yun yung maaalala natin at yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan. So, hindi laging may hawak tayong Bible, hindi laging may hawak tayong cellphone para mag-search. Kailangan nandito siya, para in times of trouble, in times of kailangan mo siya, may maaalala ka na siyang magbibigay sa iyo ng guide, na siyang magbibigay sa iyo ng kalakasan para magpatuloy. At maging persistent lang tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Amen? Amen.
lagi nating alalahanin that everything God has already done for you in the past. Kung napagtagumpayan mo noon, napagtagumpayan mo ngayon, sa mga susunod na araw, mapagtatagumpayan mo rin yan. Sapagkat kasama mo siya. Hindi ka niya pababayaan. Nandun yung tiwala mo na no matter what, andyan si Lord. May kasama ako, may gabay ako. Lagi nating, may time kasi na talagang manghihina tayo. But always look back. Always remember the past. Always remember God kung paano Kanya niligtas, sinamahan, kung paano Kanya pinalakas. Sabi niya dito sa Romans 8, verse 28, and we know that all things God works for good, and for those who love Him, who have been called according to His purpose. Lagi natin isipin na right now, sa pagkakaupo mo, ano man yung dala-dala mo, ano man yung bigat na nararamdaman mo, always think that God is with you. Amen. So lagi natin sasabihin sa sarili natin, maging sa kapwa natin, sa mga kapatid natin, God is with you. God is with me. God is with us. Amen? Amen. So kung ano man, sabi nga, kung ano man yung maaaring you may be going through a lot right now, but probably still, there is something good in your life. If nothing else, just the fact that you are alive, humihinga, at nakikinig ngayon sa iyong kinaupuan, nakikinig ka dyan, that's blessings. Something to be thankful to God. Sabi ko nga kapag nag-pray ako, marami akong hindi pinagkakaloob. Marami akong bagay. Salat ako sa maraming bagay. But the fact that I am here, talking in front of you, sharing the Word of God, the fact that I am still alive, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Isang malaking biyaya na nandito ako. Isipin mo lahat ng areas ng buhay mo, spiritual life, yung family, yung friends, yung health, yung work, your finances, at itong grupo natin, ano man yon, surrender natin sa Diyos. Leave it all to God. Kasi wala tayong magagawa. Hindi natin kakayanin na lahat ng ito kung wala siya sa buhay natin. Amen? Amen. Always trust the one who holds the outcome. Always trust the Lord na may likha ng lahat, siya ang makapangyarihan sa lahat. So, kapag nahihina ka, give it all to God. Leave it up to God. Huwag kang matakot na maglakbay. Huwag kang manghina. Because God will make a way. God is with you. Kahit na parang hindi mo sigurado kung anong mangyayari sa bukas. But still, trust in God no matter what. Trust God